Year 2007, nagkakilala kami. And at that time, kasama kami sa youth ministry, magkasama kami sa dance ministry. Doon talaga kami nagka-close. Naging friends kami noon. So doon i-build yung friendship namin. Doon ko siya nakilala, doon ko nalaman yung mga kung ano-anong bagay sa kanya. Doon sa ministry. Habang aktibo sa ministeryo, unti-unting nagkakamabutihan sina Jubel at John. Gusto ko talaga kay Beng is humble siya, very humble, and seeks guidance every time na she knows na kailangan niya ng guidance. Hinahanap niya talaga yun. And hindi siya nahihiyang magtanong, hindi siya nahihiyang makorek by anyone kasi gusto niya mag-improve sa life niya. Nagustuhan ko sa kanya is, aside from his sense of humor, very serious siya sa walk niya sa Lord and sa ministry. Bukod doon, yung sa spiritual aspect, nagustuhan ko din kung paano siya mag-care sa family niya. Buong pusong niligawan ni John si Jubel bilang tanda ng kanilang pag-iibigan. Yung role ko as sa boyfriend, tinuruan niya ako, if you're in a relationship, it's a preparation for marriage. So, yung decisions ko, yung actions ko, yung mga dapat kong gawin, kailangan alam na ni Beng. Kasi hindi na solo flight yun eh. Part na si Beng ng life ko and we are preparing sa marriage life namin. So pinapakita ko kay John yung love ko through acts of service because that's my love language. Kapag down siya, so nandun ako for him. Kasi hindi ako nagsasalita, but yung presence ko lang for him to know na andyan ako para sa kanya. Lumipas ang ilang taon, isang sorpresa ang hatid ni John kay Jubel. Isang unforgettable wedding proposal. Bad trip na si Beng noon kasi napapagod na siya noon. Pagod na siya umakyat. Pero ako kasi energetic ako eh. May goal ako eh. Kailangan mabigay ko yung sing-sing sa tok-tok ng mundo. Pero yung na-feel ko nung nag-propose sa kanya is very fulfilling talaga. Kasi I've been keeping that ring for 2 months. Natanggalan talaga ako ng bigat sa dibdib. Kasi gusto ko na ibigay sa kanya yun eh. And laging hindi nagtutugma yung schedule namin. Masasabi ko, it was all worth it. Talaga. Sobrang saya, tapos na humble down talaga ako that time eh. Parang hindi ko ma-imagine kung sapat ba yung thank you sa Lord sa lahat ng ginawa niya. Basta that time talaga very thankful and puno-puno ng joy yung heart ko. Binigay siya sa akin ng Lord and at the same time talagang yung journey namin, sinamahan talaga kami ng Lord doon. Habang naghahanda sa kasal, dumating ang hamon ng COVID-19. And nung time na yun, walang nakakaalam talaga na magkakaroon ng pandemic. Sobrang hindi namin alam ang gagawin namin. So, nag-usap kami na let's wait na lang. Antay natin 5 days before ng wedding date natin. Yung tayo mag-decide kung ano ba talaga ang gagawin natin. So that time, ako medyo composed pa ako noon eh. Pero parang I think we're trying na maging composed that time kasi wala pa naman eh. Hindi pa naman namin talaga alam yung mangyayari. Pwedeng malift ng mas maaga or pwedeng mga ilang days lang, yung quarantine. So, medyo peaceful pa kami nun. Pero, ganun na-apektuhan yung aming wedding. Dumating yung time na na-cancel na yung March 30 wedding namin. I was very down. So, alam niya ng mentors ko, alam niya ng accountability partners ko. Sobrang down ako nun. Kasi, hindi ko alam eh, kung bakit nangyari yun. And, given that situation, alam ko na meron akong dapat matutunan. Sobrang lungkot ko talaga that time and I keep asking God why. Laging ganun. Everyday umiiyak ako, tapos every night nagtatanong ako, Lord, bakit? Anong catch? Sabi ko, meron ka bang gustong ipagawa sa amin? Bakit kailangan namin pagdaanan to ni John? So, mga ganong questions. And parang I keep telling God na meron ba kami na-miss out? May mga ginawa ba kami na hindi mo nagustuhan? Is it consequence? Bagamat humaharap sa matinding problema, mas lalo silang kumapit sa Panginoon. Isa sa mga tinuro sa akin ng Lord is to trust His heart and to trust His character. Ang nangyari lang talaga that time is for us to wait kung ano yung mga susunod na mangyayari. And as we wait, talagang kailangan ng prayer talaga. During those wedding seasons, talagang tested kasi yung faith namin eh, kasi hindi namin alam kung ano mangyayari. So, yung faith ko, as I can say for myself, is talagang na-strengthen. Kahit may banta ng COVID-19, di napigilan ang pagmamahalan ni Jubel at John. Sobrang simple lang talaga yung naging wedding, pero kahit na naging simple, sobrang bigat sa akin, sobrang emotional for me. Lalo na nung
nag-pray na. Pinag-pray kami ng papa ko, which is the officiating pastor. Sobrang saya lang, sobrang thankful lang. Talagang nakita namin yung grace ng Lord. Hindi kami nilubayan. Naramid niya ako about those moments na nag-pray ako nang humingi ako ng tulong. True enough, God answered my prayer. Hindi niya ako ng tulong. I was reminded about His grace. Kahit na may mga times kasi na you have been unfaithful with the Lord, pero si God, unchanging, He's still faithful to give you help. Even kahit hindi siya ganun ka-grande, pero came out special pa rin. Ngayon, habang tinatahak ang panibagong landas ng buhay, dala-dala ng mag-asawa ang kanilang mahalagang natutunan. The Lord taught me to trust His Lordship. So given the situation na nagkaroon ng pandemic, sovereign ng Lord, but yet He is a kind God na kahit nandun ka sa sitwasyon na yun, isasalba ka niya according to His plan and according to His will. Kung yung dream wedding namin, yung plans na ginawa namin, lahat yun nawala, yung kapalit is mas mag-glorify ang Lord dun sa process na pinagdaanan namin, yung sa story na maririnig ng iba. I could say it was all worth it.